Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Buyong. Taong 1966, Ayongon, Negros Oriental. Dalawang dekada ang lumipas bago sumapit ang taong ito. Isinilang si Buyong sa isang karatig baryo, di kalayuan sa bayan ng Ayongon. Payak ang naging pamumuhay doon ng kanyang pamilya at noong mga panahong yun, hindi pa gaanong maunlad ang lugar. Bilang din sa mga kamayang nakatira, kaya bawat isa sa mga ito, kilala na nila ng husto. Kagaya rin ng marami, lumaki siya sa pamilya ng mga ordinaryong tao. Literal na mangmang sa lihim na karunungan hanggang sa dumating ang isang araw na binago ng tadhana ang kanyang buhay. Ayon kay Buyong, gabi noon ng Biyernes nang maisipan niyang mamundok kasama ang kanyang kapatid. Ibon at mga baboy ramo ang kanilang pakay, kaya nagdesisyon silang tumungo doon ng 10 oras. Alam niya kasi, di hamak na mas madaling makapangaso kapag gabi. Bukod sa nagpapahinga ang mga hayop, madali mo ring matutunto ng kanilang pugad sa pamamagitan lamang ng mga naiwan nitong bakas sa lupa. Sa ganoong paraan, mahuhuli mo sila nang hindi na kailangan pang maghintay na madakip sila ng mga patibong. Dagdag pa ni Buyong, minana niya ang ganoong trabaho sa kanyang ama, kaya kampante ang mga magulang niya na pahintulutan siya kapag meron siyang mga ganoong uri ng lakad. Ang kaso lang, lingid sa kanyang kaalaman na sa mismo ring gabing yan, mababago ang buhay niya. Bandang 7:00 ng gabi nang lumuwas sila ng kanyang kapatid sa baryo. Napakadilim noon dahil walang buwan, kaya yung mga dala nilang sulo, medyo may kalakihan. Dahil na rin sa kasanayan, wala sila gaanong ipinag-alala kahit abutan man sila ng 10 oras sa daan. Mas iniisip pa nga nila noon ang kanilang mga makukuha kaysa takutin ang kanilang mga sarili. Alam ni Buyong na marami ang kwentong umiiral sa kanilang lugar, pero hindi yun basihan para talikuran nila ang kanilang mga nakagawian. Sa pagdating naman nila sa bukana ng gubat, nakakita sila ng 2 bakas ng yapak ng hayop na nakaturo sa magkaibang direksyon. Alam nilang malalaking baboy ramo ang dumaan doon, kaya hindi na sila nagdalawang isip na maghiwalay. "Kuya, kunin natin ang 2. Magkita na lang tayo rito mamaya." Nang marinig naman ni Buyong ang sinabi ng kanyang kapatid, hindi naman siya nagdalawang isip na pagbigyan nito. Sa isip-isip niya, mas mainam nga na gano'n ang gawin nila para madali silang makauwi. Ilang minuto lang silang nag-usap bago sila naghiwalay. Ang lakad ng kapatid niya panorte, habang siya naman patungong kanluran. Kahit wala silang ideya sa kanilang mga makikita, lakas loob nilang tinahak ang daan hanggang sa magkalayo na sila sa bawat isa. Pagdating naman ni Buyong sa puso ng gubat, pansin niya ang mga huni ng hayop sa buong paligid. Napakababa rin noon ang ulap, kaya kahit gaano kalakas ang siga ng kanyang sulo, tila bang limitado lang ang distansyang naaabot ng liwanag nito. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating naman niya sa makahoy nitong parte, bigla na lamang nabaling sa itaas ng mga puno ang kanyang paningin dahil sa napansin niyang liwanag na dumaan sa kalangitan ng napakabilis. Pagsilay niya rito, tumambad sa kanya ang mga dahon na nilalamo ng apoy. Unti-unti na ring bumababa ang abo ng mga ito, kasabay ng paglangit-ngit ng iilan sa mga sanga ng puno. Sa puntong yan, walang naisip gawin si Buyong, kundi ang tumakbo para magtago. Ang kaso lang, nung papalabas na siya sa lugar na yon, may nakita siyang isang malaking uka sa kanyang harapan na binabalot ng apoy at mga batong nagbabaga. Nabuwaldi ng mga puno papaikot dito,
Tapos nagkalat sa paligid ang malalaking tipak ng bato. Matapos naman niya itong masilayan, hindi niya maiwasang mapaisip at magtaka. Nasisiguro niya kasing bulalakaw ang kanyang nakita, pero bakit wala siyang narinig na dagundong at tunog ng pagbagsak nito? Siyempre, galing kalangitan ng bagay na yon, kaya nagdadala ito ng malakas na puwersa. Inaasahan din niyang magpapakawala ito ng malakas na pagsabog, buhat sa bilis at biglaan itong pagtigil. Kahit sino alam ang bagay na yon, kaya nung nakita niya ito, hindi niya maiwasang lumapit para matingnan kung ano ang nilalaman ng uka. Ayon kay Buyong, habang naglalakad siya papalapit sa lugar na kinalagpakan nito, halos mabalot ang katawan niya ng makapal na alikabok. Hindi rin niya kailangan pa ng liwanag ng sulo dahil sa apoy na nagmumula sa mga sanga ng puno. Maya-maya pa, nang marating na niya ang bunganga ng uka, tumambad sa kanya ang bato ng bulalakaw. Kulay pula ang bagay na yan, at sa estado nito, parang malayo ang nilakbay nito bago makarating sa mundo. Unang naisip ni Buyong habang pinagmamasdan ng bato, walang iba kundi ang purong ginto na maaaring nilalaman nito sa loob. Alam niyo kasi, may alamat sa kanila noon ukol sa mga bulalakaw. Naniniwala ang mga matatanda, suswertihin ang mga makakakita nito dahil sa kilo-kilong ginto na dala nito. Naniniwala rin silang galing sa ikatlong langit ang mga ganoong uri ng bagay, kaya napakaswerte ng taong makakakita rito. Ang mga ganoong paniniwala, ang mas nag-udyok kay Buyong na yon ay kunin. Para naman hindi malapnos ang kanyang balat, humanap siya ng mapagkukunan ng tubig sa lugar. Nataon naman noong may malapit na bukal, kaya madali siyang nakapagsalok gamit ang baon ng nyog. Mano-mano at matyaga niya itong ginawa hanggang sa tuluyan na nga niyang mapalamig ang bato. Pagkakuha niya rito, agad naman niya yung inilagay sa kanyang bulsa. Gakamao lang kasi ang laki nito, kaya hindi yun naging mahirap para mabitbit. Matapos nun, hindi na niya hinanap pa ang hayop na kanyang tinutunton. Sa halip ang ginawa niya, bumalik na sa lugar na napag-usapan nila ng kapatid niya. Pagdating niya roon, napagtanto naman niyang wala pa ito, kaya naghintay muna siya ng ilang minuto. Habang nakaupo sa lilim ng puno, hindi niya maiwasang tingnan muli ang nakuha niyang bato. Ayon kay Buyong, parang sa korales ang panlabas nitong wangis dahil sa mga kristal at mga butas doong nakapalibot. Wala rin siyang nakitang espesyal sa bato, maliban sa kulay pula nitong kulay. Dagdag pa ni Buyong na sa sobrang gaan nito, halos pakiramdam niya wala siyang nahahawakan. Ilang araw pagkatapos ng insidente, walang nakaalam sa kanyang mga nasaksihan. Ultimo ang kanyang kapatid, mariing pinabulaanan ang mga bagay na kanyang nakita noong gabing yon. Sa pagkakatanda kasi nito, wala namang matinding liwanag na dumaan noon sa langit. Paulit-ulit din itong inilahad. Tahimik ang gubat, kaya maaaring tinamad lang siya noon, kaya siya nakaisip ng ganoong pakulo. Matapos naman itong marinig ni Buyong, hindi na niya ipinilit ang kanyang nasaksihan. Para hindi din niya mawala o mailagay sa kung saan ang bato, hinati niya ito sa 4 na bahagi. 3 piraso ang inilagay niya sa habak na ibinigay ng tatay niya, habang ang pinakagitna naman ito, ginawa niyang tampok sa kwintas niyang gawa sa lubid. Bagaman wala siyang alam ukol dito, naniniwala siyang magdadala ito sa kanya ng matinding swerte. Ayon pa kay Buyong, tumagal ng halos 5 taon na itinuri niyang isang pangkaraniwang bagay ang batong nakita niya sa gubat. Dahil sa dami ng kanyang trabaho, hindi niya na ito gaanong napagtuunan ng pansin, hanggang sa tuluyan niya na itong nakalimutan. Ngunit kahit wala na siyang ideya sa mga bato,
Nanatili pa rin itong nakadikit sa katawan niya dahil sa nakalagay yon sa kwintas at habak na hindi niya hinuhubad. 5 taon ang lumipas matapos ang pangyayari. Naging isa siyang manggagawa sa pabrika ng asukal. Malayo na yun sa kanilang lugar, kaya para maiparamdam sa kanyang mga magulang na hindi niya yun nakakalimutan, palagi siyang nagpapadala ng pera. Pera panggastos sa pang-araw-araw, gayon din sa mga kapatid niyang nag-aaral. Ayos lang din sa kanya na walang matira. Ang importante, masaya ang mga ito. Alam niyo kasi, si Buyong ang klase ng tao na mas inuuna ang mararamdaman ng kanyang pamilya kaysa sa kanya. Yun din ang dahilan niya kung bakit hindi pa siya nag-aasawa. Hanggat maaari, gusto niyang itulong sa mga ito ang lahat ng kanyang kinikita para kapag dumating ang puntong pumanaw na ang kanilang mga magulang, wala siyang papasaning pagsisisi. Ayaw din niyang maramdamang nagpapabaya siya dahil alam niya kung gaano ito kasakit sa sandaling pumanaw na ang mahal niya sa buhay. Alam ko namang marami sa inyo dito ang nakakaranas ng ganon. Tipong noong buhay pa sila, wala ka pang kapasidad na tumulong. Pero nung nagkaroon ka na ng kakayahan, tsaka naman sila nawala. Dito na papasok ang napakaraming sana at mga pagsisising kahit iyakan mo pa ng paulit-ulit, wala ka nang magagawa. Ang mga ganoong pakiramdam ang pilit iniingatan ni Buyong, kaya patuloy siyang nagpapagal para maisalba ang kanyang sarili sa mga ganoong uri ng kapighatian. Ilang buwan ang lumipas bago sumapit ang Pasko. Medyo marami-rami na rin siyang nakilala sa paggawaan. Maglilimang buwan pa lang siya doon pero marami na sa mga katrabaho niya ang natutuwa sa kanya. Bukod kasi sa magaling siyang makisama, sumasabay din siya sa bisyo ng mga katrabaho niya. Inom, sigarilyo, pagdadamo, lahat yon nagawa na niya. Nung makalapit niya ang katrabaho niyang sikaryo, nagbago ang lahat ng pananaw niya sa buhay. Sa katagalan yon ang naging daan para mapalayo siya sa barkada. Meron kasi siyang nakitang espesyal noon kay Karyo na wala sa mga dati niyang kaibigan. Bagaman hindi siya sigurado, ramdam niyang bukod tangi ito. Dumaan pa ang ilang buwan, nalaman na lamang niya na isa pala itong antingero. Nabanggit din ito sa kanyang iilan sa mga rason kung bakit ito nagtrabaho sa paggawaan ng asukal. Ayon kay Karyo, hindi pera ang habol niya sa lugar, bagkus ang mga aswang na naninirahan at namumugaran sa paggawaan tuwing sumasapit ang gabi. Maraming tao na ang nabiktima ng mga ito. At sa loob din mismo ng pabrika, may mangilan-ngilan na siyang labing natagpuan. Nabanggit din ito na merong iilan sa kanyang mga kasama ang may dugo ng mga nilalang. Yung iba mga dati niya pang barkada at yung iba naman mga bagong yanggaw ng lahi nito. Dagdag pa ni Karyo na ipapasa ng lahi ang pagiging aswang nila sa pamamagitan ng laway. Hindi na rin ito nangangailangan ng bertud o hayop ng yanggaw sa kadahilan ng wala naman silang tinatangang ganun. Mariin ding inilahad ng kaibigan niya na kahit magkalapit ito sa dugo ng mga aswang, malaki ang pinagkaiba nila. Di hamak na mas makapangyarihan ang mga nilalang na kanilang kinakaharap pagdating sa lakas at espiritual na depensa. Paglalarawan pa ni Karyo sa mga ito na sa oras na yon ay nagpalit anyo, sapilitan silang mawawala ng kakayahang makasilay. Subalit, hindi yun magsisilbi nilang kahinaan dahil ang kapalit naman nito, magkakaroon sila ng napakatalas na pandama pagdating sa pakiramdam at pakikinig. Tipong kahit huminga ka ng napakahina, maririnig at maririnig pa rin nila ito. Dagdag pa niya na, may mapuputla rin itong balat tapos meron itong matatalas na mga kuko at 4 na mahabang mga itim na pangil. Kapag bagong yanggaw din ng isang tao,
gabi-gabi itong maghahanap ng kanyang biktima. Isang linggo itong iinom ng dugo bago tuluyang makakain ng karne. Isa yon sa mga mahalaga nilang gawain upang mapanatili ang kanilang wisyo at kamalayan. Kaya mag-iingat ka, Buyong, sa mga makakasalamuha mo. Tandaan mo, nasa pugad tayo ng mga kalaban. Sa sandaling nagpabaya ka, tapos ka na. Pero alam mo, nagtataka talaga ako sa iyo. Alam kong matagal mo nang nakakasama ang mga nilalang na yon. Pero bakit hanggang ngayon, ikaw lang ang hindi nila nayayanggaw? Sabihin mo nga, may sikreto ka bang hindi ko nalalaman? Pagtalahad naman ni Karyo, nabaling ang paningin nito sa kanyang kwintas. Sa puntong yon, bigla namang nanlaki ang mga mata nito na parabang hindi yun makapaniwala sa mga bagay na kanyang nakita. Walang sabi-sabi, agad naman itong hinawakan ng tampok ng kwintas niya, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ito sumasayad sa kanyang palad. Dahil dito, nagsimulang maglahad si Karyo ng mga bagay-bagay na hindi naman gaanong nauunawaan ni Buyong. Pagtanong naman ito sa kanya kung saan niya nakuha ang bagay na yon, muling sumariwa sa kanyang alaala ang lahat ng mga karanasan niya ilang taon na ang dumaan. Dahil dito, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang habak na matagal na niyang hindi napapansin sa kanyang katawan. Ayon kay Buyong, noong hindi pa nila napag-uusapan ng tungkol dito, hindi niya talaga yon napapansin. Kapag naliligo siya, wala siyang nakakapangganong bagay sa katawan niya. Ultimo yung kwintas niya, hindi yun nararamdaman ng kanyang sariling mga kamay. Matapos namang manumbalik ang kanyang mga alaala, tumambad sa kanya ang tampok ng kwintas na pinamamahaya na ng berdeng lumot. Sa sobrang tagal na hindi niya yun nalilinisan, hindi na niya halos makita pa ang mga pulang kulay ng bato. Pagbawi naman ni Karyo ng kamay nito, dito na nahawakan ni Buyong ang bato ng bulalakaw na matagal na niyang pagmamay-ari. Nang lumapat ang kamay niya rito, lahat ng mga lumot na matagal na roong nabubuhay, biglang nawala. Bumalik na rin ang kulay nito, na matagal na panahon nang hindi niya nakikita sa mismong bato. Dahil sa ganoong pangyayari, labis-labis naman ang pagkagulat ng kanyang kaibigan. Kahit marami itong alam, hindi nito maipagkakaila ang matinding mangha at pagtataka. Matapos naman niya itong makita, nagdesisyon siyang hubarin ng kwintas habang ibinabahagi rito ang kanyang karanasan kung papaano niya yon nakuha. Nang marinig naman ni Karyo ang lahat, agad naman siya nitong inabisuhan na sumama. Ayon dito, marami itong nais ipakita sa kanya na may kaugnayan sa ganoong bato. Sa kanilang paglalakad, nabanggit ni Karyo na ang mga ganoong uri ng bulalakaw galing sa ikatlong langit. Dimensyon na pinaninirahan ng mga Diyos at ang tahanan ng lahat ng mutya sa mundo. Dagdag pa nito, 1 beses sa 1,000 taon, nagpapakawala ng bulalakaw ang bathala para ipagamit sa tao. Ang bulalakaw na pinakawalan nito, sinasabing may kapangyarihang kayang pumatay sa mga arkanghel. Sa sobrang lakas din ng bato, kinakailangan pa itong hatiin ng mga dibino upang magamit. Ang mga tao ring hindi karapat-dapat, walang kapasidad na yon ay mahawakan. Masasabi ring mapalad ka na kung nakikita mo ito ng sarili mong mga mata. Nang marinig naman ni Buyong ang sinabi ng kaibigan niya, halos hindi naman siya makasagot. Lahat kasi ng nabanggit nito, pawang nagawa na niya gamit ang bato. Sa halip din na ilahad dito ang tungkol sa pagtanga niya ng lahat ng peraso nito, nagdesisyon siyang isikreto muna ang ganoong bagay, lalo pat hindi pa naman nila nakukumpirma kung yun ba ang bulalakaw na kinukwento nito sa kanya. Maya-maya pa, pagdating nila sa bahay nito,
Pumungad sa kanya ang mga kandilang nakasindi sa loob ng silid na walang bintana. May malaking altar din sa lugar at iilang mga aparador na punong-puno ng libro at garapon na may langis. Habang iniikot siya roon ni Carlo, nabanggit nito sa kanya ang tungkol sa pagiging mananaliksik nito magmula noong siya ay bata pa lang. Karamihan din sa mga alamat at karunungan ay nagawa niyang mapag-aralan hanggang sa nakakita siya ng talaan ukol sa bulalakaw na nagmula sa ikatlong langit. Nakuha nito ang atensyon niya, kaya magmula noon maigi na ang ginawa niyang pagbabantay. Malakas kasi ang kutob ni Carlo, tapos na ang 1,000 taon at sa anumang buwan pwede yung lumapag. Subalit, nalipasan na lamang ng mga taon ang kanyang paghihintay. Walang nangyari. Kalaunan, nang marinig niya ang tungkol sa mga aswang na namumugaran sa pabrika, nagdesisyon siyang ituon na muna dito ang atensyon niya. Mariin din itong inilahad na sa pagkakataong yon hindi niya inakalang darating ang taong nakakita ng bato. Matapos naman yung marinig ni Buyong, agad naman siyang umupo sa lumang bangko. Makinig ka, Buyong. Pagmamayari mo ang isa sa pinakamalakas na kapangyarihang pwedeng matangan ng isang tao. Pag-aralan mo ito at gamitin mo sa mabuti. Huwag kang mag-alala. Gagabayan kita. Ibabahagi ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Matapos naman itong makapagwika, dito na yun kumuha ng libro kung saan napapaloob ang kasaysayan bago pa man magkaroon ng tao. Ayon kay Carlo, simula nang nagkaroon ng buhay ang Sansinukob, nagsimula ang walang katapusang digmaan sa pagitan ng kanan at kaliwa. Maraming anghel ang tumalikod sa Panginoon at lahat ito tinalo ng mga arkanghel. Sa kasagsagan ng kanilang panghihina, isa-isa silang itinapon sa kailaliman ng impyerno. Nang magsimula na ang paglalang ng Diyos sa lahat ng may buhay, muling nagkaroon ng mga pagbabanta. Hindi kayang manatili ng mga arkanghel ng matagal na panahon sa mundo ng mga tao, kaya ang naisip nilang paraan ay ang magpalaganap ng mga mutya upang mapantayan ang puwersa ng kasamaan. Kagaya ng pag-aani ng mga demonyo, may nangyayari ring paglilinis sa panig ng kabutihan. At ang senyales nito ay ang pagdating ng bulalakaw na nagdadala ng kapangyarihan ng arkanghel. Kada milenyo, may mga dibinong naghahati-hati ng biyaya at nabubuhay sila sa napakatagal na panahon. Dahil sa kanila, mas lalong nagkaroon ng karunungan ang mga albularyo at antingero pagdating sa lihim na aral. Sila ang kapisanan ng lahat ng karunungan na tinatamasa ng mga tao hanggang sa pangkasalukuyang panahon. Sa sandali ring pumanaw ang dibino, kasama nitong babalik sa langit ang bulalakaw. Yun ang rason kung bakit hindi ito pwedeng manakaw o maipamana. Dagdag pa ni Carlo na ang mga taong nakahawak sa kapangyarihan ng bato, sinasabing sila ang mga arkanghel na nagkaroon ng katawang lupa. Sa katagalan ng kanilang pagtangan dito, babalik sa kanila ang lahat ng karunungang minsang lumaganap sa Sansinukob. Hindi lang yon, mabubuhay din sila ng ilang daang taon para gawin ang nasabing paglilinis. Matapos namang mabasa ni Carlo ang nasa libro, agad naman yung tumitig sa kanya. Hindi pa man ito nagsasalita pero ramdam na ni Buyong ang mga katanungan nitong nangangailangan ng seryosong sagot. Buyong, may dugo ba ng dibino ang pamilya ninyo? Imposibleng wala. Dahil kapag ang ordinaryong taong humawak niyan, malulusaw ang kanyang laman at buto. Pagkarinig naman ni Buyong sa sinabi nito, mariin naman niyang inilahad na wala nun sa kanilang dugo. Dagdag pa niya na, para sa kanya isang ordinaryong bato lamang ang suot niya. Hindi rin siya ganong kumbinsido sa mga sinabi nitong kwento, lalo pat wala naman yung patunay.
Matapos naman niyang mailahad ang kanyang panig, agad naman siyang lumabas ng silid para magpahangin. Hinayaan lang naman siya ng kanyang kaibigan hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon na ito ng isang huling desisyon. Ayon kay Karyo, may naisip na siyang solusyon para puwersahan siyang maniwala. Bagaman mapanganib ito lang ang nag-iisang paraan upang mapatunayan ang lahat ng kanyang mga haka-haka. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, hindi naman siya tumanggi. Kahit alam niyang isang kapangasan ang gagawin nila, nakahanda siya sa maaaring mangyari. Kalaunan, nang magkasundo na sila, agad naman nilang pinag-aralan ang kanilang mga gagawin. Ayon sa plano ni Karyo, pupunta sila roon ng 10 oras. Papasok sila sa loob ng pabrika sa kasagsagan ng panginginain ng mga nilalang. Mapanganib man kung iisipin, naniniwala ang kanyang kasama na ito lamang ang paraan para magising ang kapangyarihan na nasa sentro ng kanyang kaluluwa. Pagpatak naman ng 5:00, kagaya ng napag-usapan, bumalik sila sa pabrika. Tama nga sila. Nakita nilang walang salitan ng pagbabantay ang naganap. Kung sino ang nakatoka sa pagbabantay noong umaga, siya rin ang nanatili pagtungtong ng gabi. Kalaunan, pagsarado naman ito, dito nila nakita ang mga manggagawa na nagtatrabaho ng gabi. Ayon kay Karyo, lahat ng mga kasamahan nilang mga nakikipagsalitan gabi-gabi, matagal nang nayanggaw ng mga nilalang na namumugaran sa lugar. Tinatawag niya itong mga ranasag, isang espesyal na lahi ng mga aswang. Dagdag pa ni Karyo na sa kabuuan 5 ordinaryong tao na lamang sa pabrika ang hindi pa nayayanggaw ng mga ito. Kinakailangan din ng mga nilalang na panatilihin ito sa ganoong estado upang may haharap sa mga kalaban nila sa oras na meron sa kanilang maghinala at maglakas loob na kumumpronta. Ngunit hindi rin yun tatagal ayon kay Karyo. Ang mga ranasag kasi pinuno, kilala bilang aswang na mananakop ng teritoryo. Kapag pinamugaran nila ang isang lugar, hindi sila pumapayag na umalis doon nang hindi yun nawawasak ng tuluyan. Wala silang pakialam kung sinong makalaban nila sa proseso, basta gagawin nila ang lahat para magtagumpay. Sa sandali ring sila ang magwagi, merong kalamangang maidudulot ang tagumpay. Bukod sa kontrol na nila ang lugar, bibilis din ang kanilang pagdami dahil sa mga manlalako at manlalakbay na mayayanggaw ng mga bagong usbong. Hindi lang yon, masasakop na rin nila ang mga karatig baryo kahit nakalapit na ang pangunahin nilang pamilya. Nang marinig naman ni Buyong ang sinabi nito, abot langit naman ang naramdaman niyang takot. Hindi niya kasi sukat maisip na meron palang umiiral na ganoong lahi sa kabila ng mabilis na pagbabago ng panahon. Bagaman hindi niya pa yun napapatunayan, naniniwala siyang nagsasabi ng totoo si Karyo. Makalipas pa ang ilang minuto, nang sumarado na ang pabrika, dito na sila nagsimulang kumilos papalapit. Limitahan mo ang ingay na magagawa mo, Buyong. Huwag ka rin magsasalita. At kahit na anong mangyari, huwag mo silang tititigan sa mukha. Bulag man ang mga ranasag, may kakayahan silang tigalpuhin ka, lalo na kung wala kang bakod. Dahil sa sinabi ni Karyo, agad naman siyang tumungo sa likod nito. Hindi siya pumayag na siyang mauna, lalo pat wala siyang kaide-ideya sa mga madadatnan nila. Maya-maya pa, nang makalapit na sila sa dingding ng pabrika, dito niya napansin ang mga puting bagay na parang goma na nakadikit sa mga pader. Halos mapuno nito ang buong paligid, kaya hindi niya maiwasang magulat. Habang binabagtas din nila ang daan, panay naman ang pagtanong niya sa kanyang sarili ukol sa mga puting bagay na kanilang nasilayan.
Sa tinagal-tagal niya na kasing nagtatrabaho sa pabrika, ni minsan hindi niya pa yun nakita. Kalaunan, nang hindi na niya maatim ang mga katanungan sa kanyang isip, dito na siya nagdesisyong ilahad ito sa kanyang kasama. Nang marinig naman ito ni Karyo, agad naman itong inilahad na yon ang marka ng mga ranasag sa lugar na ginawa nilang pugad. Nagmula ito sa mga malalapot nilang laway na tumigas dahil sa tagal ng kanilang paninirahan sa iisang lugar. Dagdag pa ni Karyo na nagagamit din ito ng mga nilalang para itagpi ang mga nasirang parte ng kanilang tahanan. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, kahit papaano naunawaan na niya ang nais ipahiwatig ng kaibigan niya. Sa pagdating naman nila sa likurang parte ng pabrika, may nakita silang maliit na siwang patungo sa imbakan ng tubo. Noong una wala naman silang napansing kakaiba, pero pagsuot nila rito, unti-unting dumarami ang mga tuyong laway ng mga ranasag. Medyo pahirap yun sa kanilang pag-usad pero kahit papaano'y nakalagpas pa rin sila. Nang mapasok nila ang imbakan, dito na nila nasilayan ang parang mga itlog na bagay na nakasabit sa kisame. Bagaman madilim, pansin na pansin ni Buyong ang paggalaw ng mga ito. Hindi niya mawari kung anong nasa loob ng mga bagay na kanyang nakita, pero nakasisiguro siya na umaangil ang mga nilalang na naninirahan dito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang tinapik ni Karyo, hudyat na kinakailangan na nilang lisanin ang lugar. Mag-iingat ka sa mga tinitingnan mo. Diretso lang. Huwag mo na munang pagkaabalahan ang iyong mga nakikita. Mamaya, ako na magpapaliwanag niyan sa iyo isa-isa. Dahil sa sinabi nito, pinili naman niyang pagtuunan niyo ng pansin. Ayon sa kanya, na habang tumatagal sila sa loob ng pabrika, mas dumarami ang mga nakikita niyang bago sa paningin niya. Bukod sa mga nagkalat na dugo sa mga makinarya, pansin na pansin rin niya ang sahig nitong may bakas ng taong dugo ang kinakaladkad. Maya-maya pa, nang marating nila ang sentro ng pagawaan, tuon na bumungad sa kanila ang mga nilalang na nakapalibot sa mga sako-sakong asukal na pinaghirapan nilang ipunin. Sa gitnang bahagi naman ng mga asukal, may 10 kataong nakaluhod, pilit na nagmamakaawa sa mga ito. Subalit, imbis na pakinggan nyo ng mga nilalang, sabay-sabay nila itong nilapa. Sa ilang segundong pag-atake nito, halos maganda pira-piraso ang katawan ng mga biktima. Matapos naman yung masilayan nila Karyo, dali-dali naman itong nagbigay sa kanya ng hudyat na umatras na. Hindi kasi maganda ang sitwasyon nila dahil sa dami ng mga ranagas sa paligid. Nang maunawaan naman niya ang senyas nito, nagmamadali naman siyang sumunod pero ilang metro pa lamang ang layo niya sa kinaroroonan ng mga nilalang. Aksidente niyang nasagi ang makinaryang naglilipat ng mga sako ng asukal. Nakagawa yun ng malakas na ingay na ultimo si Karyo natigilan sa pagtakbo. Dahil sa pangyayari, agad naman niyang nakita ang pagsugod ng mga ranagas. Sa sobrang dami ng mga ito, may mga dumaraan na noon sa bubong ng pabrika, matuntun lamang ang kinaroroonan niya. Pagsilay naman ito sa kanya, paisa-isa naman itong sumunggab pero hindi yun umubra. Makailang beses din itong ginawa ng mga nilalang, ngunit sadyang wala silang kapasidad na basagin ang harang na bumabalot sa kanyang katawan. Nang makaligtas si Buyong sa ganoong sitwasyon, taliwas naman dito ang kinahantungan ni Karyo. Pagdating niya kasi sa may bandang lagusan, nakita niya itong kinakainan ng buhay. Matagumpay na nasagpangan ng 2 ranagas ang kanyang tiyan, dahilan para mabilis nitong mapunit ang kanyang laman at balat. Nang madatnan nito ni Buyong
Nakalabas na ang mga bituka nito, kaya nung sinubukan niya itong iligtas, hindi na rin yun nagtagal. Paglabas nila sa pabrika, nakita niya itong lupaypay na at wala ng buhay. Nang mapagtanto naman niya ito, napilitan siyang yon ay iwan. Kung sakali kasing isasama pa niya ang kanyang kaibigan, maaaring hindi niya matakasan ang mga nilalang. Kalahating oras pa ang lumipas, napadpad na nga siya sa bayan kung saan sila nanunuluyan. Pagpasok niya sa kanyang silid, ramdam niya ang pag-aligid ng mga ito pero hindi na yon naglakas pa ng loob na siya ay pasukin para dukutin. Marahil ay naramdaman ng nilalang ang kanyang itinatagong abilidad kaya hindi na ito nangahas pa. Kinabukasan, pagbalik niya sa pabrika, parang walang nangyari. Subalit kahit ganun man kagaling umakto ang kanyang mga kasama, hindi niya maipagkakaila ang nararamdaman nitong galit laban sa kanya. Maya-maya pa, nang makaharap na niya ang kanilang amo, dito na niya inilahad ang kagustuhan niyang umalis. Wala na rin siyang pakialam para sa magiging bayad niya sa buwang yan. Basta ang gusto niya, maging opisyal na ang pagtalikod niya sa kanyang trabaho. Nang marinig naman yon ng kanyang amo, di naman ito maiwasang ngumisi na parabang isang malaking biro ang kanyang naging pasya. Nagtataka man, pinili niyang ipagsawalang bahala ang kanyang mga nakikita. Dumaan pa ang ilang segundo, kagaya ng inaasahan, bukal sa loob nitong tinanggap ang kanyang pag-alis. Nang marinig naman niya ang pagsang-ayon ng amo nila, dali-dali naman siya roong umalis. Ngunit pagbukas niya ng pinto, di niya maiwasang mapatigil dahil sa mga katagang kanyang narinig. Kung inakala mong dahil dito matatakasan mo kami, nagkakamali ka. Ito pa lang ang simula. Reinkarnasyon ni Arkanghel Gabriel. Kasabay ng pag-uwi ka ng nilalang, ay ang dali-dali naman niyang pagtalikod. Sa mga sandaling yon, wala pang kaide-ideya si Buyong ukol sa mga katagang kanyang narinig. Bukod kasi sa hindi siya relihiyosong tao, wala rin siyang kaide-ideya sa mga arkanghel o mga nilalang na nakatira sa langit. Nang makalabas naman siya ng pabrika, agad niyang iniligpit ang kanyang gamit, sabay sakay patungong Negros. Hindi na niya ninais pang magtagal sa lugar dahil na rin sa tindi ng mga nangyaring pinagdaanan niya noong mga nagdaang araw. Pagbalik naman niya sa kanila, masaya siyang sinalubong ng kanyang pamilya. Ikinatuwa naman yun ni Buyong, lalo pat kahit matagal silang hindi nagkita-kita, hindi pa rin nagbago ang mga ito sa kanya. Bago rin siya makapasok ng bahay, nakita niya ang resulta na dulot ng mga naipadala niyang pera. Ilang buwan pa ang lumipas, naging tahimik naman ang buhay niya sa lugar. Masalimuot man ang pinagdaanan sa dati niyang trabaho, kahit papano'y unti-unti naman itong napaghilom ng panahon. Inakala rin niyang magtutuloy-tuloy na yon pero hindi nagtagal nakilala niya ang matandang kaibigan ng kanyang ama. Ayon kay Buyong, noong hindi pa sila nakakapag-usap ng matanda, ramdam niyang pinagmamasdan na siya nito. Napansin din niyang naging madalas ang pagbisita nito sa kanila hanggang sa nagkausap na silang dalawa. Maayos naman kausap ang albularyo, kaya iniwasan niyang pakitaan ito ng pambabastos. Hanggat maaari, sinang-ayunan niya lang ang mga sinasabi nito upang wala silang maging pagtatalo. Ang kaso lang habang tumatagal, dito na niya unti-unting napapansin ang mga nalalaman nito sa tangan niyang bato. Nabanggit din ng matanda na kapag hindi niya nagising ang kapangyarihan nito, magdudulot yon ng matinding kamatayan sa kanilang lugar. Mariin din itong inilahad
ang tungkol sa mga nakita nitong pangitain sa sandaling siya ay mabigo. Dagdag pa ng matanda, yon ang pangunahin niyang rason kung bakit naglaan siya ng oras para kay Buyong at sa pamilya nito. Nangako rin yung tutulong kung yon ang nais niyang mangyari. Nang marinig naman niya ang sinabi ng albularyo, hindi siya nagdalawang isip na sumunod. Bukod sa kumbinsido na siya sa mga bagay na kanyang narinig, ayaw niya ring maulit ang nangyari. Dahil dito, sa halip na makipagtalo sa matanda, bukal sa loob niyang sumunod at nakinig sa mga nais nitong ipagawa. Humingi rin siya raw ng tulong ukol sa kung papaano niya magigising ang kapangyarihan ng bulalakaw. Dahil sa kanyang inilahad, lubos naman itong ikinatuwa ng matanda at noon ding mismong araw na yon, nagdesisyon silang bumisita sa pamamahay nito. Sa mga una at sumunod na araw, iniwasan muna nilang gumawa ng hindi pangkaraniwang bagay dahil ang nais mangyari ng matanda. Magkakilala sila ng lubusan. Ayon dito, paano nila makikilala ang kanilang kalaban kung sila mismong magkasama, walang ideya kung sino ang bawat isa sa kanila? Bagaman naging mahirap yon para kay Buyong, lakas loob niyang inilahad ang mga pangyayari sa kanyang nakaraan. Masakit man yun para sa kanyang kalooban, nais niyang pakawalan na ang mabigat niyang dinadala. Nang marinig naman yon ng albularyo, naunawaan naman siya nito. Kalaunan, nang makilala na nila ang bawat isa, dito na siya nito sinimulang bahagian ng aral. Unang ginawa ng matanda, ipakilala sa kanya ang mga banal na arkanghel. Sumunod nun, sanayin siya sa pamamagitan ng mga pisikal na gawain. Naging madalas din ang pagsasanay nila sa mga sandata bilang pangunahing paghahanda para sa mga ranagas. Naniniwala kasi ang albularyo, susundan siya ng mga ito upang paslangin. Ito kasi ang mga nilalang na malapit sa mga arkanghel ng kadiliman, kaya may posibilidad na meron itong direktang kautusan para mapigilan ang kahit na sino. Dagdag pa ng matanda na, ang mga nilalang na yon ang sumasakatuparan sa mga demonyong nagkaroon ng katawang lupang nabuo mula sa langit at puot ng mga tao. Ramdam din ng albularyong malapit na ang pinakahinihintay nilang panahon, kaya halos di na sila nagkaroon ng oras para magpahinga at magbakasyon. Isang gabi, habang nagro-rosaryo ang albularyo, tahimik lang naman siyang naghintay sa labas. Kakarating pa lang niya kasi sa tahanan nito, gawa ng pinabisita siya ng tatay niya sa kanilang bahay noong umaga. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ito ang presensya niya, mahinaho naman siya nitong inabisuhang pumasok. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman niyang binuksan ang pinto, sabay upo sa sala ng bahay. Pagdating naman ng matanda, agad nitong inilapag sa isang maliit na mesa ang hawak nitong lampara, sabay upo malapit sa kanya. 3 buwan na ang nakalipas magmula nang simulan natin ang ating pagsasanay. Batid kong handa ka na, iho. Ganon din ang ating mga kalaban. Kanina nung wala ka, dumating ang mensahero ko mula sa karating bayan. Nakita niya ng personal ang mga ranagas at base sa kanyang kalkulasyon, meron tayong 4 na araw bago sila tuluyang makarating dito. Hasain mo na ang mga armas mo. Patalasin mo sila sa puntong kaya na nilang humiwa ng buto na parang mga tinapay. Pagkarinig naman ni Buyong sa sinabi nito, halos hindi naman niya mawari ang kaba na kasalukuyan niyang nararamdaman. Naimulat na nga ng matanda ang kakayahan ng mga bato, pero wala pa siyang malalim na karanasan pagdating sa aktwal na kombate. Dahil dito, agad naman niya itong ipinaalam sa kanyang maestro. Matapos naman itong marinig ang kanyang hinaing, agad naman yung tumayo
nagsuot ng salakot, sabay abiso sa kanya na sumama. Akala ni Buyong kung saan lang sila noon pupunta, pero kalaunay napansin niya na tinatahak na nila ang daan patungong baryo. Nagtataka man sa kanilang biglaang lakad, minabuti niyang hindi na umimik. Maya-maya pa, pagtigil naman ng matanda, dito niya nakita ang 2 palapag na bahay na may isang silid na walang nakasinding lampara. Pagturo naman ng albularyo sa lugar na yon, mariin itong inilahad sa kanya. Napugad yon ng mga aswang na nananalasa sa kabilang baryo. Matagal na itong naninirahan sa lugar nila, kung saan hindi ito mapaalis-alis ng mga tao. Dahil sa wala naman itong nabibiktima, di na nagawa pa ng matanda na makialam. Subalit, dahil sa paparating na panganib, pinili niyang sirain ang kasunduan nila. Wala siyang pakialam sa sumpang gagawin ng mga ito, lalo pat nasisiguro niyang marami ang mamamatay kung pamugaran sila ng mga ranagas. Nang marinig naman ni Buyong ang sinabi nito, agad naman niyang hinugot ang kanyang sundang, sabay taimtim na alay ng dasal sa kanyang kwintas. Paghawak naman niya sa tampok, hinalikan niya yon ng may buong pananampalataya. Matapos nun, dali-dali na niyang tinahak ang daan hanggang sa makalapit na siya sa harapan ng tahanan. Bagaman napakatahimik ng paligid, ramdam ni Buyong ang mga matang nagmamasid. Hindi naglaon. Nang magkaroon na siya ng sapat na lakas ng loob, agad naman niyang tinadyakan ng pinto at doon na nga nagsilabasan ang mga nilalang. Para itong mga mababangis na hayop na walang patid na sumusugod upang paslangin siya. Subalit, sa bawat pagsakmal nito sa katawan niya, nahaharangan ito ng isang malakas na uri ng pananggalang. May mga nakakatagusman, mabilis na pinaghihilom ng bato ang lahat ng sugat na kanyang natatamo. Ayon kay Buyong Pinuno, na sa kanilang pagsasanay, nalaman niyang hindi siya mamamatay sa kahit na anong pinsala hanggat hawak niya ang bato. Alam din niyang walang panama sa kanyang abilidad ang mga aswang, kaya hindi niya gaanong pinagtuunan ng pansin ng pagpapalakas sa kanyang depensa. Sa pagpapatuloy naman ng pakikipaglaban niya, halos kitang-kita ng matanda ang kanyang tapang at pananampalataya sa gamit. Ilang nilalang man ang kanyang makaharap, paulit-ulit siyang bumabangon para lipulin ang mga ito. Maya-maya pa, nang medyo nag-iinit na siya, dito na siya nagsimulang magbulong ng usal na may basbas ng bulalakaw. 100 beses na mas malakas ito kumpara sa ordinaryong usal. Kaya nung tinamaan ng isang aswang ng kanyang tigalpo, hindi yun naparalisa bagkus diretso itong namatay. Dahil sa mga nangyari, ramdam naman niya ang pag-iingat ng mga kalaban niya. Kung kanina hindi ito nagtitimpi sa pagsugod, ngayon parang nagdadalawang isip na ito. Inaasahan naman yun ni Buyong, lalo pat may 5 ng aswang ang nakahandusay sa kanilang harapan. Pag-angil naman ng mga nilalang, muli itong sumugod ng may nagkakaisang atake. Nang mapansin naman ito ni Buyong, nanatili lang naman siya sa kanyang kinatatayuan hanggang sa may umunday na ng saksak sa kanyang tagiliran. Matapos ang pangyayaring yan, tinangka nitong hugutin pa ang kanyang kamay pero hindi niya ito pinahintulutan. Paghawak niya rito gamit ang kaliwang kamay niya, agad niya itong inundaya ng kanan kung saan naroon ang tangan niyang sundang. Sa sobrang talim ng bagay na yon, halos hindi na siya nahirapan pa na tanggalin ang braso nito. Dahil sa ginawa niya, nagkaroon ng pagkakataon ng aswang na lumayo, ngunit pagdistansya nito sa kanya ng bahagya, bigla itong hinila papalapit ng hindi inaasahang puwersa. Ayon kay Buyong, parte ito ng kakayahan ng kanyang kwintas. Kung hindi niyo kasi na itatanong, kapag gamit-gamit niya ang abilidad nito,
nagkakaroon siya ng kapamahalaan sa hangin. Dahil sa ganoong abilidad, kaya niyang hawakan ang kanyang kalaban kahit ilang metro ang layo nito sa kanya. Yun nga lang, hindi niya ito basta-bastang nagagamit buhat sa nakakapagod nitong epekto. Subalit kahit ganoon ang abilidad niyang yon, ni minsan sa kanilang pagsasanay, hindi pa yun sumablay. Nang maramdaman naman ng aswang ang kanyang paghahawak, nagpumilit pa itong magpumiglas pero hindi na rin ito gaanong nakayanan ng puwersa. Sa pagtagal ng pagkakahawak niya, unti-unting dinurog ng puwersa ang buto ng aswang. Dahil dito, nagsimula na yung sumuka ng dugo hanggang sa umunat na ito at namuti ang mga mata. Habang nangyayari naman yun sa nilalang, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban sa iba pa nitong mga kasama. Sa loob ng 15 minuto, walang takot na nakipaglaban dito si Buyong ng mano-mano. Lahat ng atake tinanggap niya, ngunit hindi yun sapat upang mapahina siya. Nasanay na rin sa ganoon niyang abilidad ang mga aswang, subalit pilit pa rin itong nagbabakasakali na matuklasan nila ang kanyang kahinaan. Dagdag pa niya na, maliban sa mga mandirigmang aswang na nakaharap niya, tumutulong na rin dito ang 2 gabunan ng pamilya. Bagaman ordinaryong lahi lang ito ng mga wakwak, hindi niya maipagkakaila ang puwersa ng grupo kapag nagsama-sama. Maya-maya pa, nang mahawakan naman niya ang lalaking gabunan, bahagya siyang lumayo sa pangkat nito upang ipakita kung papaano niya yun paparusahan. Nang masipat naman ito ng natitirang mga aswang, hindi naman ito maiwasang sumunod sa kanya. Makailang beses na rin siya nitong inutusang palayain ang pinuno nila pero hindi niya yun pinakinggan. Sa halip pinag-iinsulto niya pa ang mga ito na kesyo hindi yun umabot sa kanyang inaasahan, ubod yun ng hina at wala itong silbi kung ikukumpara sa ibang lahi. Dagdag pa niya na ang dapat ginagawa sa mga ganoong uri ng aswang, hindi na pinaparami. Dahil sa kanyang mga sinabi, nagdulot naman ito ng matinding galit para sa pangkat ng mga nilalang. Gustuhin man siya nitong sugurin para paslangin, pero hindi nila ito magawa. Alam kasi ng mga ito na kapag nangahas sila, papatay ni Buyong ang kanilang pinuno. Oh, ba't kayo nag-aalangan? Huwag niyo nang isipin ng matandang to. Kagaya niyo rin siyang talunan. Kaya ano pang silbi niya sa inyo? Nang marinig naman ng aswang na sugatan ng kanyang sinabi, pilit naman itong sumagot sa kanya. Ayon dito, halang lang ang kanilang kaluluwa pero hindi sila katulad ni Buyong na walang puso. Dagdag pa nito na matapang at makapangyarihan ang kanilang pinuno, ngunit hindi lang talaga yun sumapat sa abilidad ng kanilang kaharap. Gayunpaman, hindi yun nangangahulugan na tuluyan na silang sumuko. Buong galit din na inilahad ng nilalang. Tanging kamatayan lang ang tatanggapin kung sakali mang matalo sila. Nang marinig naman ni Buyong ang sinabi nito, agad naman niyang binasag ang bungo ng gabunan na hawak niya. Pagtagos doon ng kanyang kamay na parang dumurog ng bunga ng saging, parang basura niya itong itinapon sa kanyang harapan. Matapos nun, siya na mismo ang naunang sumugod sa mga nilalang hanggang sa nalipol na niya ang mga ito. Hindi naglaon. Nang wala nang matira sa hanay ng mga kalaban niya, minabuti naman niyang lumabas para tawagin ang maestro niya. Pagsilay naman ito na umupo na siya sa labas ng pinto, dali-dali naman yung lumapit ng nakangiti. Maya-maya pa, nang makapasok na sila sa loob ng bahay, tumambad dito ang mga katawan ng aswang na kanyang napatay. Nang masipat naman yon ng matanda, agad naman yung umupo sa isang sulok habang nagmamasid sa kanya. Bago nila nilisan ng lugar, tinanong siya nito kung handa na ba siya. Nang marinig naman yun ni Buyong, tumango naman siya hudyat ng pagsang-ayon.
Dahil sa kanyang sagot, hindi sila nag-alangan pang umuwi. Huwag kang magpakakampante, Buyong. Malayo sa mga nilalang na iyon ang kapangyarihan ng mga ranagas. Kapag minaliit mo sila, tsak na ikaw ang mamamatay. Bukas, kung hindi kakayanin ang kwintas mo, pahihintulutan na kitang gamitin ng 3 pang bato na nasa pangangalaga mo. Ito na ang tamang panahon. Sige ho, maestro. Pero kung kaya naman, hindi ko yun gagamitin. Ayokong danasin muli ang paghihirap na naranasan ko noong nagsasanay pa ako. Ang pakiramdam na yun. Hinding-hindi ko talaga yun makakalimutan. Dumaan pa ang mga araw. Kagaya ng inaasahan, dumating na nga ang pangkat ng mga ranagas. Nagpakilala ito bilang mga manlalako na may mga daladalang paninda mula sa mga malalayong lugar. Pagtungtong din ito sa baryo nila, nagsimula na itong magbenta ng mga karne na merong sa bulag. Nagbigay din ito ng libreng mga asukal para makahikayat ng mas maraming tao. Nang marinig naman nila Buyong ang tungkol dito, agad naman silang tumungo sa mga salukha ng maiinom para ilagay doon ang bato na pumupuksa sa yanggaw ng uring yon. Matapos nila itong gawin, bumalik sila sa baryo para magmasid. Hindi naging madali ang kanilang ginawa dahil halos lahat ng lugar na pinuntahan nila, merong tagapagmasid ang mga ito. Alam din nilang nakita na sila kung kaya't inaasahan nilang sa pagsapit ng gabi, magaganap ang pagsalakay ng grupo. Ilang oras pa ang lumipas, tumungtong na nga ang dapit hapon. Yung mga tao sa lugar nila, kahit walang ideya sa mga mangyayari, napansin niyang maaga pang nagsara. Marahil ay natunugan din ng mga ito ang sigalot na malapit ng sumiklab sa lugar. Maya-maya pa, pagtalikod ng araw sa kalupaan, nagsimula na ang malalakas na alulong ng aso. Walang patidang pag-atungal ng mga ito, na parabang ang lugar nila mismo napasok na ng mga nilalang. Hindi naglaon, pagtungtong ng 7:00 ng gabi, dito na sila nakaramdam ng parang rumaragas ang dagungdong sa lupa. Ilang minuto rin nila itong pinakinggan hanggang sa bigla na lamang itong tumahimik. Pagsilip naman nila sa labas, agad namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang makita ang mensahero ng maestro niya na halos maghabol hininga habang nagmamadaling lumalapit sa bahay nila. Maya-maya pa, pagsipat naman niya sa likod nito, tumambad sa kanya ang grupo ng mga ranagas. Mula sa malayo para itong mga aso kung titingnan. Ngunit habang papalapit, tila bang nagbabago na rin ang kanilang mga wangis. Nang mapagtanto naman niyang nasa humigit 30 ang mga nilalang na dumayo, nagmamadali naman siyang pumasok sa silid ng kanyang mga magulang para gisingin ang mga ito. Dahil sa kanyang walang sawang pagsisigaw, nagawa na rin niyang makuha ang atensyon ng mga magulang niyang nagpapahinga. Paglapit naman ito sa kanya, agad naman niya yung inutusan na manatili sa sala. Magbaon din sila ng mga gamit at maging handa anumang oras mula sa sandaling yon. Mariin din niyang inilahad, walang kasiguraduhan ang tagumpay nila, kaya hanggat hindi pa nagwawakas, iwasang umasa sa isang magandang resulta. Pagkalahad naman niya nito sa kanyang ama, dali-dali naman siyang pumanhik sa kinaroroonan ng maestro niya. Nadatnan niya ito sa entradang pinto ng kanilang bahay, taimtim na nananalangin sa kanilang bathala. Matapos nun, tumayo ito mula sa pagkakaluhod, sabay kausap sa mensahero niyang nakaligtas. Sa halip na utusan pa yon ng matandang makipaglaban sa mga nilalang, nagdesisyon itong manatili sa tabi ng mga magulang ni Buyong. Inutusan din ito ng matanda na kung sakali mang maramdaman itong natatalo na sila,
huwag itong magdalawang isip na gumawa ng paraan para makatakas. Pagkabigay naman ito ng abiso, yun ang naging hudyat para lumabas sila ng bahay. Pagsilay naman nila sa buong lugar, tumambad sa kanila ang grupo ng mga ranagas na nasa anyo ng pagiging isang tao. Sa pinakaunang hanay nito, nakita niya ang may-ari ng pabrika na walang sawang nakangisi sa kanya. Ayon dito, masaya siyang muling makita si Buyong na nasa maayos na kalagayan. Dagdag pa nito na marami silang dahilan para hanapin siya, kaya nagdesisyon silang lumipat ng pugad. Nabanggit din ito na paparating pa lang ang mga susunod na pangkat na nagdadala ng lahat ng kanilang kagamitan. Matapos namin kayong patayin, ang tahanan niyong magiging sentro ng pugad. Ang mga magulang mo habang buhay naming aalipinin hanggang sa sila'y manghina at mamatay. Ang mga kapatid mo naman, magtatrabaho ng buong oras. Wala silang magiging pahinga maliban sa gabi. Titipirin namin ang kanilang pagkain at hanggang sa pagtanda, itatatak namin sa kanila kung sino may kasalanan ng kanilang paghihirap. Nang marinig naman ni Buyong ang sinabi nito, di naman siya raw nagpaapekto. Sa halip, itinu niya ang kanyang atensyon sa pagsilay sa mga kasama nitong naghihintay ng pagkakataon. Ni minsan hindi nila sinubukang magbaba ng depensa dahil alam nila kung anong mangyayari sa oras na yon ay kanilang gawin. Kalaunan, nang mapagtanto naman ng nilalang na wala siyang balak sumagot, agad naman yung nagpalit anyo. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla yung umatungal ng napakalakas dahilan ng pagsugod ng mga kasamahan nito. Sa isang iglap, lumaganap ang mga sigaw sa buong lugar. Dehado man pagdating sa bilang, pilit nilang kinaharap ang mga nilalang. Ayon kay Buyong, na kung nataong wala siyang panangga sa katawan, baka hindi siya abutan ng 1 minuto sa labang yon. Maliban kasi sa napakaraming nilalang ang umaatake, bawat direksyon ding makita niya, merong sumusugod. Sa estado naman ng kanyang maestro, pilit itong pinapatumba ng nasa humigit 10 ranagas na walang takot na nakikipaglaban sa kanila. Dahil sa pangyayari, inakala talaga niyang matatalo na sila hanggang sa magdesisyon na siyang gamitin ang pinakamalakas na abilidad ng bulalakaw. At yun ay walang iba, kundi ang buuin nito at sambitin mula sa puso nito ang mga dasal. Dahil sa kanyang naisip na plano, di siya nag-alangang tawagin ng kanyang maestro. Nang maunawaan naman ito ang nais niyang gawin, dali-dali naman itong lumapit kahit pilit yung hinihila papalayo ng mga nilalang. Mabuti na lang, maraming mutyang tanga ng matanda, kaya nagawa nitong malagpasan ng ganoong pagsubok. Yun nga lang, nang makalapit na yon sa kanyang kinaroroonan, dito nila napansin ang dami ng mga ranagas na naghihintay. Sa mga sandaling yon, alam ng matanda na hindi magiging maganda ang kanyang lagay, habang pinoprotektahan ng nag-iisa ang disipulo niya. Ngunit, imbis na makaramdam ng panghihina, mas lalo pang tumindi ang kanyang hangarin na gampanan ng kanyang misyon. Bago rin ito maging isang espada at kalasag ni Buyong, nakapagbitaw pa ito ng payo para sa kanya. Iho, huwag mong iiyakan ng isang mandirigmang dakila sa kanyang tungkulin. At kahit mamatay siya, huwag mo siyang papatakan ng luha, sapagkat isa itong insulto para sa kanyang mga paghihirap. Magpatuloy ka. Huwag mong titingnan bilang krus na pasanin ang kanyang paglisan. Nang marinig naman ito ni Buyong, matapang naman siyang tumango kahit sa likod nito nalulusaw na ang kanyang kaisipan, dala ng matinding kalungkutan at emosyon. Sa mga sandali kasing yan, alam niya niyang nagpapaalam na sa kanya ang matanda.
Inaasahan naman niya ito, lalo pat sa sitwasyon nila, masyado nang imposible ang makalabas ng buhay. Maya-maya pa, matapos naman niyang marinig ang payo nito, dito na niya sinimula ng pagbubuo sa bato. Habang ginagawa niya ito, sumasambit siya ng mga buhay na salita. Nang mapansin naman ito ng grupo ng mga ranagas, pilit naman yung sumugod para pigilan ng kanyang binabalak. Yun nga lang, paglapit nito sa maestro niya, hindi naging madali ang kanilang pag-usad. Halos hirap na hirap kasi silang kontrahin ang bisa ng tanga nitong mutya ng pagong at kulog. Iyon ang nagsilbing depensa ni Buyong bago tuluyang nabasag ng may-ari ng pabrika ang mismong harang na nilikha ng mga mutya nito. Pagtarak naman ng apat nitong pangil sa leeg ng matanda, kitang-kita niya kung papaano yun binawian ng huling hininga. Nang mamatay na ito, sakto naman ang pagkabuo niya sa bato. Dahil dito, dali-dali naman siyang sinunggaban ng nilalang, subalit naging huli na ang lahat. Bago pa man kasi ito makalapit, bumagsak ang isang malakas na kidlat mula sa kinatatayuan niya, dahilan ng pag-ilag nito. Ilang segundo ring binalot ng malakas na usok ang lugar, hanggang sa kalaunay tumambad sa grupo nito ang isang nilalang na hindi nila mawari kung anong uri. Binabalot ito ng itim na damit at paluti, tapos ang ulo nito nakasuot ng talukbong na halos hindi mo kayang maaninag sa loob nito ang kanyang wangis. Meron din itong daladalang mahabang sibat na may mga nakahulmang simbolo sa pagitan ng dalawang talim nito. Matapos naman yung masilaya ng mga nilalang, buong lakas naman nila itong inatake. Akala nila madali nila itong mapapangibabawan dahil sa dami nila, pero isa itong malaking pagkakamali. Akmang papalapit pa lamang kasi ang mga ito, may nasipat silang isang nakakasilaw na liwanag na tumagos sa kanilang mga dibdib. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, ni hindi nito namalaya na sila'y patay na. Pagbagsak naman ng mga ranagas sa lupa, tumambad sa mga mata ng may-ari ng pabrika ang 12 pakpak ng nilalang na gawa sa puting liwanag. Ang dulo nito sobrang tulis na halos kayang humati ng bato kahit hindi pa yun lumalapat. Matapos naman nila itong masilayan, dito na nagsimulang sumugod ang nilalang. Paghugot nito ng sibat sa lupa, agad nitong inasinta ang pinuno ng grupo. Dahil sa bilis ng sibat nito, ultimong nilalang na namumuno, hindi na nagawa pang umilag. Magmula rin noong sumali yun sa labanan, literal na pagkatay ng biktima ang nangyari sa kanilang mga kalaban. Kahit kasi gaano pa man kalakas ang lahi ng mga ranagas, wala itong naging panama sa nakatalukbong na mandirigma. Ilang beses man nilang subukang bawiin ang kanilang lamang, natatalo pa rin sila. Dahil sa pangyayari, mabilis na naubos ang kanilang bilang. Nang isa na lamang ang natitirang buhay, pinatalikod yun ni Buyong bago itarak ang kanyang sibat sa mismong ulo nito. Matapos naman niyang lipulin ang naunang pangkat, hindi niya hinayaang lumipas ang gabing yan na hindi niya nauubos ang mga paparating pang kalaban. Dahil sa kakayahang gumawa ng lagusan ng tinawag niyang mandirigma, naging madali na lamang para sa kanya ang makapaglakbay. Sa loob ng ilang minuto, narating niya ang mga hangganan hanggang sa dito na nga niya nakita ang mga nilalang na umuusad kahit 10 oras na ng gabi. Dala ng matinding galit at pagmamadali, hindi na niya hinayaan pang makapaghanda ang mga ito. Basta paglapit niya, sinugod niya ang may pinakamaraming sakay na karo upang sama-sama yung lipulin. Matapos nun, tumawid siya sa susunod habang pinapatay ang mga bantay na naglalakas loob na pumigil sa kanya. 3 minuto pa ang dumaan, tuluyan na nga niyang nalipol ang mga nilalang.
Nang mapagtanto naman ni Buyong na malapit na niyang maabot ang kanyang limitasyon, nagmamadali naman siyang bumalik sa kanila. Paglabas niya sa puno, sakto naman ang pagkawala ng tinawag niyang anyo. Sa isang iglap nanlambot ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Mag-iisang linggo rin siyang hindi nakakilos ng maayos dahil sa bawat paggalaw niya, para siyang sinisilaban ng apoy. Napakasakit din sa kanyang pakiramdam ng simoy ng hangin, kaya hanggat maaari iniiwasan niyang manatili sa parte ng kanyang silid kung saan naroroon ang bintana. Dahil din sa ganun niyang kalagayan, hindi na niya nasilayan pa ang maestro niya sa huli nitong hantungan. Masakit man yun para sa kanya pero nagpakatatag siya. Bawat gabi iniisip niya ang naging payo nito bago yun tuluyang mapaslang ng kalaban. Magmula rin noong nangyari ang insidente, ipinangako ni Buyong na lilipunin niya ang lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa paglipas ng mga taon, nagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban hanggang sa maubos na ang mga ito. Nang tumanda na rin siya at nagkaedad, lumayo siya sa mga lugar na malimit pagtirhan ng mga mayayamang tao. Ayaw niya kasi sa mga may ingay na lugar dahil sa epekto nito sa tinatangan niyang mutya ng bulalakaw mula sa ikatlong langit.